your new life following Jesus, your Lord. Ayan. Being a Christian will change everything. Tama, you change everything. Kung dating ikaw ay nagmumura, hindi ka na nagmumura. At kung dating ikaw ay galit na galit sa kapwa mo, hindi ka na dapat nagagalit sa kapwa mo. At kung dati ikaw ay palasagot at sangil sa iyong magulang, hindi ka na dapat sangil at palasagot sa iyong magulang. Kung ikaw ay dating mainitin ng ulo, hindi ka na mainitin ng ulo. Yan yung sinasabing your new life. You become a born-again Christian, pinanganak muli ang iyong espiritu. Dahil yung mga pangit na ginagawa mo ay hindi mo na gagawin. Sapagkat alam mo na iyon ay hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Kung ikaw ay dating palamura, hindi ka na palamura. At ang lalabas na lang sa iyong bibig ay ang magagandang salita at mga pagpupuri tungkol sa ating Panginoong Yesus. Being a Christian will change everything. That's right. Having Jesus in your heart or having your Jesus in your life will bring security to your new life as God is in control for everything in your life. The Bible tells you in Colossians 1:16-18 that, remember, for by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, were there thrones of power or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together, and He is the head of the body, and the church, and He is beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have in supremacy. It doesn't mean kapag tayo bagong buhay o bagong creation ng Diyos, new life, na inaccept natin ng Panginoong Yesus, si Kristo ay nananahan sa iyong puso. You become a child of God. Dahil bakit? Nasa trono ng Diyos ang puso mo ay nakaupo ang ating Panginoong Yesus. At nagigrip siya kapag gumagawa tayo ng masama, gumagawa tayo ng hindi kalukon-lugod sa kanyang mata. Kaya kailangan, your new life is very, masasabi natin, maganda at sumusunod sa panuntunan ng ating Panginoong Hesus. Yun ang gusto ng Diyos. You become a following Jesus as your Lord. Eka nga, palo-paluhin at lagi mong iisipin na meron na nagkokontrol sa iyong buhay. Yun ay ang ating Banal na Espiritu Santo na pinananahan ng ating Panginoong Yesus na huwag kang gumawa ng masama, ang gawin mo ay panay mabuti. Sapagkat kapag mabuti naman ang ating tanim, maganda ang ating aanihin. At nakikita nyo ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa buhay mo at buhay ko. Dahil alam natin na ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa Diyos, ay makakaganda sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Wala nang away-away, wala nang inggitan, at wala nang murahan, at wala nang galit-galit talaga sa mga puso natin. Dahil eka nga, love lang. Isa lang ang nagmahal sa'yo, at ang Diyos ang unang nagmahal sa'yo. Kaya dapat matuto tayong magmahal at i-impart natin ito sa lahat ng tao ng ating nasasakupan, sa lahat ng ating taong nakakausap at nagiging kaibigan. Eka nga mahalin mo ang lahat ng tao sa mundo. Kaya nga inutos niya, go ye and preach the gospel and love all the people, all the nation. Bakit? Kasi yun ang ating talagang dapat gawin bilang bagong pinanganak ng ating Diyos. You are become a Christian, a new life, new hope, new everything, new character, dahil yon ang kailangan. Ang pagbabago ay nasa iyo at sa akin, at ang Kristo na nasa iyo ay laging narito.
at ang iyong isip ay pinalitan na ng isip ng Diyos dahil hindi na isip makademonyo ang iisipin mo. Hindi na yung panay kasamaan sa mundo dahil ang bad spirit ay hindi para sa atin. Yan ay matagal nang talunan at matagal nang itinapon sa impyerno. So, yung mga bumubulong dyan ng mga masasama sa iyong tenga, erase, erase, erase. Kailangan i-erase nyo at palitan ng bulong ng ating Panginoong Jesus na nagsasabing mahalin mo ang lahat ng tao, matuto ka magpatawad sa nagkasala sa'yo at alisin ang galit sa puso. Love lang. Eka nga, ang pagmamahal ay laging nasa puso natin. God is love. Remember?